Ayan. What a waste of lives, of time, and resources. Alam niyo po, yan po ay 10 lamang sa marami. The 10 deadliest. Pero alam niyo po, hindi po natapos pa dyan. Kasi po, after nyan ay ibig sabihin, meron pong mga dumating na Vietnam War, Korean War, at Afghan War, Gulf War, at saka ito pong continuing war on terror. At alam niyo po, since time immemorial, people has always been exposed and experiencing catastrophic wars. At ito pong damage na to are beyond proportion that our human mind could ever imagine. Isipin niyo po yun, milyon-milyon. Di po ba? At so that everyone is desperately looking and hoping for peace. Yan. Marami pong naghahanap po ng bagay na yan. At sa hapon pong ito ay let me share with you the Word of God patungkol po dito sa peace. And let me bring you in Romans chapter 5, verse 1. And it says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin sandali at hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa hapon na ito. God, our Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your goodness, for your mercy, for your faithfulness, O God. Lord, we come before you with so much humility, O God, asking and praying, Lord, that may your Holy Spirit, Lord, be upon us to give us, Lord, wisdom, to give us, Lord, understanding. Panginoon, tulungan niyo po kami na buksan ang aming puso at isipan, Panginoon, upang tanggapin namin sa aming puso ang iyong buhay na salita so that it will give us, Lord, strength and life, O God. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang po ang aming itataas at itinataas sa lugar na ito. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan. Alam niyo po, ito pong message ng Panginoon ay pinamagatan ko pong peace with God. What is the meaning? Ano po ba ibig sabihin ng peace with God? So let me bring back to you in verse 1 of chapter 5, Romans. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, tiningnan ko po yung ibig sabihin ng peace at ito po yung binigay ng dictionary. Ito daw po ay, kapag daw po sa Hebrew word, ito daw po ay shalom. Yan, ito daw po yung ibig sabihin niyan. In English, it is peace, it is health. So it means po yung completeness o ibig sabihin, wala ka na pong hahanapin pagka nasa ipo itong shalom na to. You have peace and also you have health. Now, yung daw po equivalent nito in English, ito po ay erin. Yan ang ibig sabihin in Greek at ibig sabihin daw po nito ay unity, pagkakaisa, and concord, yung pong agreement o pagkakasundo. Ayan. Alam niyo po, naalala ko po kasi yung meron pong mga variation po ito pong erin na ito kasi pag ang pangalan niyo po ay Irene, meron po ba ritong Irene ang pangalan? Yan, di ba? Pag daw po ang pangalan niyo Irene o kung lalaki ka ay Ireneo o pag babae ay Irenea, yan, ibig sabihin pala noon ay peace. Kaya kung kayo po ay may kaklase, may kaopisina at may kapitbahay na ang pangalan ng Irene tapos kayo ay aawayin, yan, i-remind niyo po sila, kaibigan, ang ganda pala ng ibig sabihin ng pangalan mo. Ibig sabihin noon ay peace, unity, at saka concord, di ba? Pagkakaisa, at saka pagkakasundo. Yun. Kaya, pag iyan ang pangalan mo, kapatid, kung ikaw man ay pangalan mo yan, let us be reminded by the meaning of your name. If your name is Irene, that means peace, unity, and concord. Now, alam niyo po, sa ating mundong ginagalawan ay marami pong mga tao ang ibig sabihin naghahanap po ng peace. But what we are talking about today is not only about peace, but it is peace with God. Yan, peace with God. At the question is, what is peace with God? And my second question is, are you
Are we at peace with God? Yan, pakitanong nga po yung katabi niyo, kapatid. May kapayapaan ka ba? Diba? Are you at peace with God? Are you or are we at peace with God? Alam niyo po, marami pong tao ay hinahanap nga po talaga nila yan. And so, there are people na sila po ay napapagawi to attain popularity. Because if you are popular, siyempre po, pag ikaw ay kilala, hinahangaan, ay ibig sabihin, nakikiisa po sa iyo ang mga tao. Kung ano po yung sinasabi mo, parang mapapaniwala mo sila. At kung ano yung gusto mo, parang mahikayat mo sila at magkakaroon kayo ng pagkakaisa at pagkakaunawaan because you are popular. Tinitingala ka. You are being looked up to. And also, there are people na sila po ay, ibig sabihin, looking for peace, so sila po ay naghahangad po ng maraming possessions. Because they believe na kapag ikaw ay maraming ari-arian, siyempre po, maraming taong lalapit sa iyo, makikiisa. Baka matawag dito, maambunan mo ng iyong possession. At kung ikaw ay maraming possession, many people also will be coming to you and will be in agreement to you. Because you are possessing many possessions. And also, there are people na napagawi po sila na sila ay magkamit ng power o ng kapangyarihan because they believe that if you are powerful and you have authority, many people around you will try to be one with you and to agree with you. Because if not, ay matitikman nila yung power na yan. So that they believe that if they have power, many people will try to be one with them. And also, some are going to pleasure. Sapagkat kapag natitikman po nila yung pleasure na binibigay po sa isang tao, parang siya sa sarili niya ay nagkakaisa siya at saka yung sarili niya. At saka, ibig sabihin na po yun, nakakasundo niya kung ano yung gusto niyang gawin, ay yun po ang baka magbibigay sa kanya ng kapayapaan. And also, kaya po dumami po yung mga religion because many people or almost all people are really looking for peace. At kaya po dahil doon ay sila po ay nahihikayat ng iba't ibang relihiyon because they believe that religion will give them peace. But the problem is, are they really giving the true meaning of peace with God? But sad to say, ay ibig sabihin, ito pong mga ito ay hindi po natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng peace with God. Now, what and who will give us the true meaning of peace with God? So, let me bring you in Romans chapter 8, verse 7. Sabi po dyan, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Now, let me highlight that word, carnal mind. Ano po ba ibig sabihin yan? Ito daw po, ang ibig sabihin nito ay sinful mind or sinful nature. Alam niyo po, sa isa pong sulat ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 3, verse 3, ay binanggit niya po, ano ba yung characteristic nito pong isang tao na mayroong carnal mind? So una, ito daw pong tao na ito ay meron pong envy. Meron po siyang inggit. Ito po yung mga tao na kapag meron po siyang gusto at hindi nangyari, siya po ay nagagalit at siya po ay naiinggit doon sa isang tao na nangyari at natupad yung kagustuhan. At dahil po sa kanyang inggit, ito po ay maglalagablab sa kanyang puso hanggang siya po ay makagawa ng hindi maganda. Do you remember Cain and when he killed Abel? Because nung nag-offer po sila sa Diyos ay hindi po tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain, pero yung kay Abel ay tinanggap. At sa kanya pong inggit, ano po ginawa niya sa kanyang kapatid? Di po ba, pinatay niya po yung kanyang kapatid sa sobrang inggit. Yan, pakikalabit niyo nga po yung katabi yung kapatid. Yan, may inggit ka ba? Carnal mind, envy,
Not only envy, but also it is characterized by strife, pakikipag-away, division, pagbubukod-bukod, para sila ay mag-away-away. Kaya, kung titignan po natin na isang tao po na ang kanya pong mind ay carnal, ito po ay inilalarawan po ng inggit, pakikipag-away, pakikipagbuklod, para nang sa ganoon ay nagkakaroon po ng pagkakawatak-watak. Kaya alam niyo po, kapag ang isang tao po sa loob ng isang pamilya, sa isang grupo, sa isang simbahan, ay meron pong ganitong klaseng mind, for sure, ito po yung mangyayari. Meron po siyang galit o envy, meron siyang strife, at merong division, at siya po yung magiging cause ng division sa isa pong magandang pagsasama. And then let me continue. Sabi po dyan, because the carnal mind is enmity. Na ano po ba ibig sabihin ng enmity? Ito daw po ay acts of fighting in a war. So that a person whose mind is carnal has enmity. Acts, ang kanya po mga gawa ay pakikipaglaban sa isang digmaan. Acts of fighting in a war. At sino po yung kanyang kaaway? Sabi po dyan, against God. The carnal mind is enmity. It has acts of fighting in a war against God. Imagine niyo po, ang isang tao palang ganyan ay nakikipagdigma sa ating Panginoong Diyos. At for sure, hindi po pag tayo po yung nahandyan, hindi po natin kayang talunin ang ating Panginoong Diyos. But then, that carnal mind is enmity against God. Why? Sabi po dyan, for it is not subject to the law of God. Ito raw po ay hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos. Hindi po siya sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya ano po nangyayari? He is in the act, o yung kanya pong mga gawa, it is fighting in a war against God. Because that carnal mind is not subject to the law of God, at ang sabi po dyan ay nor indeed can be. At hindi man magpapasakop kailanman. Wow. So nakakalungkot po na kapag ang isang tao po ay nahandyan pa sa ganyang sitwasyon, ay ibig sabihin ang lungkot po ng buhay. So that he could not find peace sa kanyang buhay. Now alam niyo po, let me bring you in Isaiah. Isaiah 48 verse 22 says, pakibasa po natin sabay-sabay ng malakas. Ano po sabi dyan? Yan. There is no peace, says the Lord. God is talking through the prophet Isaiah that there is no peace. Now, para kanino po? For the wicked. There is no peace, says the Lord, for the wicked. For those people who are living in sin. For those people whose mind is carnal. For those people who has envy, strife, and causing division. They are, or their acts, is fighting in a war against God. At malungkot po yung ganoong klaseng sitwasyon ng buhay po ng isang tao. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Now, what will bring peace? Ito po ang sabi sa Isaiah chapter 32, verse 17. And this verse talk about righteousness. Now, sabi po dyan, the work of righteousness will be peace. Ang gawa daw po ng katuwiran ay kapayapaan. Kaya ibig sabihin po niya, kapag pala isang tao po ay mayroong katuwiran sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ito daw po ay gagawa. At ang gawa po nito ay kapayapaan. And then, to continue, sabi po dyan, and the effect of righteousness
is quietness. Ang gawa ng katuwiran ay kapayapaan at ang bunga o epekto po ng katuwiran ay quietness. Katahimikan. Pakilingon nga po muli yung katabi ninyo. Siya po ba ay payapa at tahimik? Yugyugin niyo po, baka nakatulog na. Kasi ito pala po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at saka katahimikan. The work of righteousness will be peace, and the effect of righteousness, quietness. At meron pa pong bonus, sabi po dyan, and assurance forever. Eternal security. Kaya pala kapag ang isang tao po ay nasa mundo, kamunduhan, namumuhay sa kasalanan, and there is the absence of righteousness. Kasi hindi naman po natin pwedeng makuha to sa sarili nating gawa ay righteousness. Talagang you will never find peace. And you will never be at peace with God. Because those people has no righteousness in themselves. Kasi sinasabi po rito, ang gawa ng katuwiran ay kapayapaan at ang epekto o bunga ng katuwiran ay katahimikan at assurance forever. So, purihin ang Panginoon mga kapatid sapagkat tayo po bilang mananampalataya ay di po ba meron tayong righteousness in us. Sino po ba rito ang magsasabi na siya po ay merong katuwiran o righteousness sa kanyang buhay? Meron po ba? Ay, wala. Di ba nasa atin si Jesus? Ibig sabihin po ay si Jesus po yung ating katuwiran, siya po yung nasa atin, kaya, di ba? Ito po yung magtatrabaho sa atin to give us peace and quietness. Kapatid, kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, meron kang righteousness because of Jesus Christ. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. For the righteous, we will be having peace. And peace, quietness, and assurance forever. Now, again, let me bring you in Colossians. Colossians chapter 1, verse 21 and 22. Sabi po dito ay, and you. Yan, sino po ba yung you? Yan. And you. Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw nga yun. You. Di ba? You. Sino po yan? Ito daw po yung mga, tinutukoy po ito ay mga believer. Kaya, yung sinasabi niyang you, ikaw nga yung kapatid. At huwag ka nang lumingon sa tabi mo, sa kaliwat sa kanan, because you are you. Believer. Alam niyo po, yung tinutukoy po rito na katangian po nitong believer na ito, sabi po dito sa word na who once. Ibig sabihin ay dati meron kang kakaibang pamumuhay. At yung tinutukoy po rito na believer ay ito yung isa niyang katangian who once. Ibig sabihin meron kang pinanggalingan. And then another one ay sabi po dyan, has reconciled. You, we, who were once. Ano po yun? Sabi dyan ay were alienated. Ikaw ay napahiwalay dati. Ikaw ay dating naligaw. You who once were alienated. Kagaya po halimbawa ni yung nabanggit ko kanina, si Cain ay maganda sana yung buhay nila, di ba? Kaya lang napahiwalay siya sa Diyos because of his envy. Because of his sin, he was alienated. And we, before, we are living in sin. So that who once were alienated, tayo po'y napahiwalay sa Diyos. Napahiwalay po tayo sa kanyang fellowship. And not only that, sabi po, enemies in your mind. Tayo po ay mga kaaway ng Diyos. By wicked works. So, ito po yung dati nating kalagayan nung tayo po'y unbeliever. We were alienated once and enemies
in your mind by wicked works. Yan po yung ating buhay na ginagalawan. Kaya po yung sinasabi diyan, and you, we, that was our previous condition in our lives. But praise the Lord, sabi po kasi diyan, yet now, He, sino po ba yung He? He has reconciled. Ibig sabihin mga kapatid, tayo ngayon po ay pinagkasundo. Hindi po ba? Tayo po, dati kaaway po tayo ng Diyos, ngayon po tayo pinagkasundo at ngayon ay kaibigan na po natin ng Panginoong Diyos. Sapagkat tayo po ay we were reconciled. Kaya pakikamayan mo yung katabi mo kapatid. Yan. Congratulations. Diba? Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ngayon ay napagkaisa na. And we will tayo po ay dinala muli. Brought back to the fellowship with God because we were reconciled. Kaya, purihin naman natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa mundo po, na sila po'y namumuhay sa kasalanan, hindi pa, eto po sila. Alienated, enemies in their mind by the wicked works. Kaya sana po mga kapatid ay huwag na po natin balikan yan. Diba? Dati naligaw na tayo eh. Dati napahiwalay na tayo eh. So, let us not go back there. Because we are already been reconciled to God. Now, paano po yun nangyari? Let's go back in verse 1 of Romans chapter 5. Sabi po dyan, therefore, alam niyo po kasi pag sinabing therefore ay meron na pong nangyari before. This is the summary, this is the conclusion. At sinasabi po dyan, therefore, ano po yung nangyari? We have peace with God. Yan, tanongin mo ulit yung katabi mo kapatid, are you at peace with God? Are you at peace with God? Because verse 1 says, therefore, having been justified by faith. Ano po ibig sabihin ng justified? Tayo raw po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Through whom? Through our Lord Jesus Christ. Wala pong iba. Hindi po dahil ikaw ay popular. Hindi po dahil you have many possessions. Hindi po dahil ikaw ay powerful. Hindi po dahil nakabtan mo na o naranasan mo na yung lahat po ng pleasure sa buhay. Hindi po dahil ikaw ay may religion. But you and I have peace with God because we have been justified by faith. No other than through our Lord Jesus Christ. Can we give the Lord our best clap of it? Hallelujah. Kaya po ibig sabihin yung ating yung enmity, di po ba? Yung ating carnal mind. Yan po yung nilinis ng ating Panginoon. Tinanggal po yan so that the enmity between you and God, between us and God, yan po ay ginawaan po ng paraan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid, let us not go back. Diba? Let us not, wag po natin gayahin yung mundo. Let us not make the world our example. But let us look up to Jesus. So that our mind, di po ba? O yung ating isipan ay hindi po to maimpluwensyahan ng mundo. Kasi pag lagi pong iniisip natin ay yung mundo at mga bagay sa mundo, ito po yung dito po tayo nahuhulog, especially po yung mga kabataan. Because that carnal mind is, again, it is an enmity against God. If our mind is carnal, ano po gagawin yan? Acts of fighting in a war against God.
Romans chapter 5 verse 1 is telling us, you have been justified by faith. And now, we have peace with God. It is because of Jesus Christ, our Lord. Now I would like to end this message with a greeting. Kasi po, nung ako po ay nagre-research, ay ito po yung nakita ko na sabi po sa Holman Illustrated Bible Dictionary. Kapag ikaw daw po ay bumabati, sabi niya po ay, ito po yung ating usual na greeting. In English, how are you? Yan, ito po ba yung ginagamit nyo kapag kayo po ay bumabati? How are you? Diba? Ito po yung madalas natin gamitin pagka meron po tayong gustong batiin. At yun daw pong Hebrew equivalent niyan, yung how are you, iyan daw po ay, do you have peace? Do you have peace? At kung ito po i-relate natin sa ating pinag-aaralan ay, are you at peace with God? Are we at peace with God? Siyempre po, ang nakakaalam lang po niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagkat wala naman pong lingid sa Kanya. Everything is known by God. At siya po yung makakaalam kung tayo po ay merong kapayapaan, if we have peace with God, with Him. And secondly, tayo po iyon. It is between you, between us, and God. Ang pwede lang po sumagot noon ay, sa tanong na yan, are you at peace with God? Ay tayo po, at ang nakakaalam po yan ay ang Diyos, at saka tayo. Now, what is our answer? Are you at peace with God? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at tayo po yung mananalangin sa ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, for teaching us. Salamat, Panginoong Diyos, for allowing us, Lord, to remember. Alalahanin po namin, Panginoon, na kami po minsan ay nalayo po sa iyo. Na minsan sa aming buhay, Panginoon, kami po ay iyong kaaway. So that, Lord, even though we are looking for peace, O God, hindi po namin masumpungan ang kapayapaan, Panginoon. We are not at peace with you, O God, because of our carnal mind. Thank you so much, Father. Because of your Son, Jesus Christ, we are being justified by faith. By faith. Through our Lord Jesus Christ. Kaya lamang, Panginoon, sa amin pong pamumuhay, Lord, as if nalimutan namin, Panginoon, binabalikan pa namin, Panginoong Diyos, yung mga bagay sa mundo. Ang aming isipan napopollute, Panginoong Diyos. Ang aming puso, Panginoon, hinahayaan pa naming marumihan. There is envy. There is strife. We are causing division. And today, O Lord, you are asking us, are we at peace with you? Panginoon, meron pong kasing hadlang. Meron po kaming tinatago sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. And today, O Lord, pwede po ba, Panginoon, as I come before you, Lord, you will be giving me peace. You will be making me at peace with you, O God. Bakit, Panginoon? Sapagkat kapag ako'y lalapit sa iyo at hihingi ng kapatawaran,
through Jesus Christ our Lord, you will once again make me righteous, O God, so that it will work and there will be peace. And the effect, Lord, will be quietness and assurance forever. Habang lahat po yung nakayuko at nakapikit at habang umaawit po yung ating praise and worship team, kapatid, kung ikaw po yung nananalangin ng kapayapaan, and if you want to have peace with God, I am inviting you to come to the altar of God and we will pray for you.